Good day, everyone. Today we are conducting an interview with a school counselor to better the important and understand the role that they guiding and supporting a student. As students, we experience challenges such as academic pressure, stress, and personal struggles. From our point of view, counselors are important because they provide guidance, emotional support, and safe space for students to express themselves. Through this interview, we aim to learn more about the responsibilities of a counselor, the service they offer, and how they help the student in difficult situations. So, hi Ma'am Kenneth, Dati, good afternoon Ma'am. So, happy may Ma'am karon kay namit na mga lahat kay mga namit namo ka sa imuha, although kay busy kayo ka sa imuha mga schedule karon kay naka sa teacher. So, magkuha na tamang diretso na tamang mga question sa first question. So, your first question, Ma'am, is what is your role as a counselor, Ma'am? Actually, hindi ko guidance counselor na license. I am a teacher. Ang tawag sa amin is guidance counselor designate. Meaning, we are assigned in the guidance office, pero hindi may katong guidance counselor na license. So, ang difference lang sa role ni guidance counselor o ni guidance designate is actually, parehas sa nilang role. Hindi lang dahil mag-differ sa we cannot do counseling. So, pag na ay mga cases that needs counseling, i-refer yun lang siya sa guidance counselor na license. Sa atong division, sa Cagayan de Oro, naataan na. Pero wala siya sa ating school, unfortunately. So, unsa man ang mga role usually, pinakauna, okay, to support the students in their academic performance, and siya, pwede po in decision making, providing informed decisions, informed decision, like for example, sa career guidance. So, muna mag-conduct of career guidance para na ay mga information na mapalaan ng students on what to take soon. Example, kung po, kung na yung mga problema ng students, so we collaborate with their advisors, pwede teachers, pwede po parents, para mas ma-assist ang student in whatever they are going through. Second question, ma'am, is how do you help students with academic issues? So far, basta mga academic issues ang concern, di ba na si advisor. So, pag wala kayo may case na budol dahil kay mayroon kayo. Usually, si advisor lang, tama lang siya sa advisor. Pero pag siguro medyo severe ang absences, which is related to academic ihapon, pwede na nila mapadala din. Ang amro yung pinakagawapo na is istorya ng bata, identify the issue, then kung kailangan, we give not advices, we give suggestions on what to do, like doing their improving mga study habits, mga suggestions na din namin magawa. Then, ang pinaka-importante dahil is we have to call the parents. Yan naman, because the parents are the one who can do the follow-up, especially at home. So, paano siya? Helping together man, the advisor, the guidance office, and the parents. So, the third, ma'am, is what support services do you offer? Our school, ganyan naka-mention man ko na wala kay counseling, no? So, one lang, if ever ang student kinala siya yung mga concern na gusto niya istoryahan, ang tawag ng psychological first aid. So, istorya lang sa atong term. Dili good siya kapag counseling na term para sa guidance counselor. Dahil sa paman, we provide career guidance. Isa na siya sa atong mga services. Then, emotional and social support. So, gusto yun sila. Another one, if kailangan ko referral, like, for example, the issues on mental health, ito yung schedule, lalo na siya, like,
sagara ang student kay try na harm sa iyang self, in which kanang sometimes kay the student kay hindi pa siya kabalo na gabuhaton to niya. Like, oh yes, hindi siya control. Ano ba ito? Naka-hurt siya sa self. Dahil pa siya makarealize na hurt siya sa self. Kabalo siya nga wrong ang iyang ginabuhat, pero kanang hindi siya aware ba libuhat na dahil niya after na niya so pag inanagali dito na nila mo siya kay buwan kaya so we do the referral i-refer na din na mo siya sa CSWD tawag na in which we are thankful kay our city government kung sila they are really active our hotline is really active good pagabotan buhatagin sila og direksyon na concern. Another one is a clinical concern, for example, na yung mga health issues, so we do referral, we have one. And, kung natin mga teenage mom, kaya mo na itong karon issue yun sa society, i-refer ko naman sila din nga sa atong health center or sa akin yung mga hospitals like Warha, kaya mo na itong US hospital. Para na sila yung proper care. Sige. So your fourth question ma'am, is how do you handle the cases? Mga crisis. Crisis that is. Sorry, sa tumba. Actually, this is a learning in progress. Good, kaya diba, I have mentioned earlier, no, I was not trained to be a guidance counselor. Nung pa nila, kasi mo na yung colleague, pero kaya na naman, so, yes, basin po ang kaya may reason yung natanan niyo. Diba? So, pinakauna, pag may mga issues, so of course, you have to stay calm, be present at the moment, kaya para, kauna-una, ikaw sa then you have to ensure that the students, like, ang pinakauna, hindi mo na kayo ang safety sa student. Like, kung mag-harm sa yourself, so pinakauna, hindi na yung concern na safe sila. Then, listen to them with empathy. Kailangan ng learn na to with empathy. Para ma-feel po nila na sila yung ilan, there is a school if they have those problems. Kasi simple lang na istorya. Istorya lang nila, naalam ka when they need you, rin importante ni mo buhat po. Masig busy ka, dapat i-drop din mo yung buhat. Pag makatago ay kang sila naman siya, ma'am, pwede mag-istorya ka, Jot. So, hindi lang siya natin. The part nga, kaya nag-seek bitaw siya of help, hindi yung butanan, ang uban mong yun, kaya they are in denial. Hindi sila, kaya nila po na nalabang. So, kaya ng mga student, gamay lang din sila. Pag nag-vulgari sila, the point na they are seeking for help, that's a good sign. So, kailan din, pag mas busy mo, hindi. Okay lang, hindi busy. Hindi na lang busy. Pero okay, anak, din siya dapat ng buhaton ni guidance counselor dahil ano siya, opportunity na niyo mong mag-umugan ng minsan. You have to open good sa ilan. So na kay ana lang mag surprise na siya ka yes. Kaya sa rin yung pag-encourage ang mga student mo na mag-open up sa inyong mga guidance counselor kay diba some of the student is dili man sila nila kaya open up which is miskan dili na nila kaya dili na madel mo na mag self-harm sila or anything na ilang madlo na dili maayo. Then saan kung may istorya nimo sa ilang for example kay TV niya siya mo din sa yung mga environmental or sa yung words with it is not wrong to ask for help. Then, here in school, there is, we have the teen center in which you can always visit anytime na when you need someone to talk to. Kaya dili ako, and dagan man din na si Ma'am Dawn, na si Ma'am Grace, or anyone, na po ni sister, actually, hindi nga tayo po si sister, wala lang siya karon. Usually, siya din ang pinakauna, kahit hindi mo siya, naman siya din yung day, siya usually pagdulan din sa mga bata. So, at least na si sister, like kami po yung klase man ni, so mga student, panganin nila na rin wala, si sister yung mag-iwan usually. Ang panty sila kay sister, sila tayong panty sa guidance counselor. Ana.
So, thank you kaayo mong sa tayo, Ma'am. Thank you, Thank you very much, Ma'am, sa uulitin. You're welcome. As we end this interview, we realize that being a counselor is more than just a profession. It is a commitment and understand, listen, and care for a student who is struggling in silence. This interview reminded us that behind every student's smile, there may be challenges we do not see. Counselors give students hope by providing a safe space where they can be heard, understood, and supported. For our point of view, counselors plays a very important role in this shaping not only a student academic journey, but also their emotional and strength and self-worth. Thank you for watching, and may we all remember the importance of listening, understanding, and caring for one another.